So, tignan nyo. Ang ganda ng airport nila, ya. Bago, guys. Bago. Mismo arrivals area, meron ditong restaurant. Ayan. May mga daan dito, oh. May mga snow na. Meron na silang orasan dito. Nakalagay Moscow, Almaty, and Beijing. Oh, diba? Napakalamig, oh. Ayun yung snow pa, oh. Ito yung restaurant ang katabi mismo ng hotel natin. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon, nabasa niyo naman po sa title, tayo po ay pupunta for the first time sa Central Asia, okay? So, abangan niyo na lang sa mga susunod na vlog kung saan tayong mga bansa pupunta at actually, ito po, napakatagal natin itong pinlano, like yung mismong ticket na to and yung mismong lahat ay pinlano pa natin noong 2024 pa lang at ngayon, syempre, nabasa niyo naman din sa title, ang una po nating destinasyon ay ang Kazakhstan! So, ngayon, ang ating airline is AirAsia and from Manila to Kazakhstan siya na may layover sa Kuala Lumpur at binook ko siya noong October 2024 and ito yung price, ilalagay ko dito sa screen. So ngayon po, let's go! And I'm expecting na malamig doon, na meron ng snow, ganyan. At alam nyo, I would like to commend na iya. O, diba? Walang katao-tao and walang mahahabang pila. Though ngayon, magpunta na po tayo sa mismong immigration dahil para makalagpas na tayo at makapunta na tayo sa boarding gate. Okay? Okay guys, so andito na po tayo ngayon sa PAGS. Actually, first time natin nakapunta ulit dito kasi lagi ditong puno. Laging may waiting list. Pero ngayon nakaabot tayo at gumagamit ako ng mic kasi bumubulong lang ako kasi napakadaming tao. Almost fully booked dito sa mismong PAGS. At ngayon gusto kong i-share sa inyo yung atin pong experience sa mismong check-in counter, mismong immigration, ganyan. So far, smooth po ang nangyari. Though sa immigration, merong tinanong sa atin. At tinanong sa atin saan yung final destination, tapos kung kailan tayo babalik, tapos kung anong trabaho natin. So 3 lang. Then after ko sabihin na yung work natin is pag-vlog or pag-content creator, is sinabing ganon na okay, yun lang ang sinabi. Then after nun, tinatakan na ng departure stamp. Then ito na tayo. Andito na tayo ngayon. And medyo matagal pa kasi po ang ating boarding ay 12 o'clock pa and 10:55 pa lang. So medyo mahaba-haba pang iintay natin. And gusto kong i-share sa inyo ang ating food here. So kumuha lang ako ng pasta. Usually naman ganito naman dito sa PAGS. So ayan po. May pasta tayo, tapos meron tayong siomay, pero hindi na ako kumuha ng toyo, ganyan, tapos kalamansi. Tapos meron lang tayong iced tea dito. Ayan po, may iced tea tayo. And also guys, gusto ko lang din i-share sa inyo na if ever, kung first time kayo nanood sa akin, dito po sa PAGS, free po dito kapag ka po meron kayong credit card na partner nila. Yung gamit ko, BPI Visa Signature. Then if ever naman, kung wala kayong ganun, pwede kayo ditong pumasok. Yun nga lang, may bayad dito na 1,500 per person, per entry, okay? Doon naman sa A-Lounge, yun yung nung Europe tayo, is full dito, tapos gusto kong mag-lounge. So doon ako nagstay, doon naman 1,800 pesos per person, per entry, doon sa A-Lounge, okay? Mas mura dito, and kadalasan, usually kapag magbabayad kayo dito, pinapapasok nila kayo. Pero kapag kunyari fully book, yung mga credit card holders yung medyo no waiting list, ganun. Tapos yung mga ibang mga gusto ko pang ikwento sa inyo, mamaya na lang kapag nasa Kuala Lumpur tayo kasi medyo mahaba po yung layover natin. Parang as far as I know, 4 to 7 hours between noon. Ilalagay ko na lang dito sa screen kung ano yung pinaka layover natin. Then kwentuhan ko na lang kayo later. So touchdown dito sa Kuala Lumpur International Airport. So again, layover lang to. At ngayon, hindi na tayo lalabas dito sa mismong immigration area, ganyan, dahil super saglit lang. And lilipat na tayo dun sa international transfer. Papakita ko sa inyo kung paano. Bali, sundin nyo lang yan, yung color green na to. Di ba mayroon domestic and international transfer? Let's go. Na-share ko lang sa inyo, nai-stress ako ngayon. Bakit ako nai-stress? Dahil po, nakita ko yung ticket natin. Like from Kuala Lumpur to Almaty. Alam nyo ba, nasa middle seat tayo? Hindi ko alam bakit middle seat. Hindi ko alam kung napili ko ba yung middle seat na mali ko ba ng pindot yon. Pero grabe, 8 hours po yung flight from Kuala Lumpur to Almaty tapos nasa middle seat tayo. Usually kasi pinipili ko for context nyo sa mga bago nanonood, aisle seat po ang favorite kong seat. Wala. Tinatry ko nang ayusin dun sa mismong online, sa application, sa website. Hindi na pwedeng ayusin. So dito makikita nyo na dito yung separation. Dito sa left side yung international transfer, tapos dito sa right side naman yung domestic transfer. Papasok na tayo dito sa mismong departures area. At dito sa mismong screen, nanap ko na yung ating flight. Dito siya lumabas kanina. So sa P8 tayo na-assign. Yun yung gate going to
Almaty's flight. Time check, ngayon po ay 6:11 a.m. Madaming mga shops na bukas dyan. Dito din madaming shops na bukas. Though, mayroong mga shop na sarado pa. And if ever, kung iniintindi nyo, kung meron kayong kakainin ng ganitong oras, yes, meron po. Maghanap na lang kayo. So far, ang nakikita ng mata ko ngayon na bukas is mga coffee shops, ganyan. Tapos dun sa taas, meron ako nakikita ng Burger King. Okay, so umakyat tayo dito ngayon sa second floor. And umorder tayo ng food natin dito sa Ahyam. Ko, hindi naman ako umorder ng food sa AirAsia. Wala naman doon parang palibreng food. And dito na lang tayo kakain para mamaya, okay na, matutulog na lang tayo sa flight. Dahil ang gagawin ko ngayon, gagawa pa ako ng itinerary para sa next travel series naman natin. And wag na muna tayong magpahinga. I mean, wag na muna tayong matulog, ganyan. And maximize natin yung time natin dito sa layover. Okay, so dumating na order natin nasa Lemak. So in total, ang binayaran natin ay 42.95 Malaysian ringgit. And meron siyang kasamang water. And ito yung mismong nasa Lemak. Okay, kapakita ko. Ayan po. Diba? At least may breakfast na tayo. Then after nito, nagbago yung isip ko. Parang gusto ko muna magpahinga kasi hindi ako nakatulog nung bago ako magpunta ng airport. Kasi galing pa ako ng Nueva Ecija. Diretso na doon. So, ang gagawin ko muna ay maghanap muna tayo dito ng capsule hotel kasi alam ko dito sa mismong KLIA meron ditong capsule hotel and transit hotel siya. Usually ano siya para siya sa mga may long layover talaga. And may nakita ko online 3 hours stay ganyan. So, okay na ako sa 3 hours, makatulog lang ng mabilis. Then after nun, yung remaining hours, yun yung gagawin na lang natin panggawa ng itinerary para sa next travel series natin. Grabe guys. Andito pa lang tayo sa Central Asia trip natin. Tapos, yung next travel series na agad yung pinaghahandaan natin. Diba? Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, capsule transit. Nakalagay dito, looking for a good spot to sleep in airport? Okay, sige, try natin yan. Ito yung price niya. Single capsule, 3 hours is 135 Malaysian ringgit. 12 hours is 240 Malaysian ringgit. Plus 1 hour is 15 ringgit. So, meron ditong one-time shower and baggage storage. Ayan po yung presyo. Diba? So, ito lang tayo, 3 hours. So, 3 hours? 3 hours? Yeah, available? Okay guys, so magbayad na tayo. 135 Malaysian ringgit. Pwede silang tumanggap ng card guys. So, card ang aking pagbabayad. Passport. Okay, thank you. Hihingin din yung passport. Tapos I think pati yung boarding pass. Alam. So now, andito ngayon tayo sa toilet. And then as you can see, pwede kayo ditong mag-shower. Meron ditong full-length mirror. Meron ditong toilet bowl na meron kasamang bidet. Tapos, meron ditong toilet roll. Then, meron ditong hair dryer. Ayan, diba? As you can see, pwede nyo gamitin. Meron naman ditong hand tissue. Tapos may hand soap. So, yan tissue. Diba? Okay siya. Perfect na yung price ha. Tapos ayan, bibigyan na nila kayo ng ganito. Like nakalagay dun sa mismo parang receipt yung mismo wifi password, room number, check-in time, tapos check-out time. So andito na ngayon tayo sa mismong capsule room natin. Mayroon ditong switch ng ilaw. Diba? Ang ganda. Mayroon ditong storage area. So pwede siya ilagay yung mismong ano nyo, bag nyo o backpack. Mayroon silang provided na ganito. Na merong toiletries, towel, ganyan, na pwede nyo gamitin. Ito yung itsura ng bed. Merong pakumot. Though hindi siya ganoon kalamig sa loob. So, ayan, safety deposit box. May charger. Yay! Tapos aircon. Guys, so tapos na ang ating 3 hours dito. Napakabilis lang. And at least naka-quick nap tayo. And nakapag-freshen up na ako doon. Nakapaghilamos na ako. Nakapag-toothbrush na ako. Kasi may kasamang pang-ears. Tapos may kasamang pang-eyes. Tapos meron kasamang toothbrush. O, diba? So, super okay. Dito sa mismong screen. Kasi baka mamaya nagbago yung mismong gate natin para makalapit na tayo sa kanya ngayon. Yan, tignan nyo. 12:35 D70600 Almaty Gate P8. Now, since mahaba pa yung time natin dito, i-explain ko sa inyo yung ating ticket like from Manila going to Almaty na merong layover sa Malaysia. So, ilalagay ko po dito yung mismong screenshot ng itinerary. Binook natin siya noong October 29, 2024 and ang aga ng flight natin noong 1:10 a.m. Then 3 hours and 50 minutes yung mismong flight going to Kuala Lumpur. Then 5 dadating tayo dito. Then may layover tayo ng 7 hours and 35 minutes. So yun nga, kaya nga tayo doon kaya tayo doon natulog sa transit hotel nila dito. Then 12:35 yung flight natin. 10:31 pa lang po ngayon dito sa Kuala Lumpur. Then gumising na tayo tapos 8 hours and 5 minutes ang biyahe, napakatagal. Opo. Then dating natin doon is 17:40.
sa Almaty, o di ba? Kaya po ako po yung nai-stress dahil hindi ako nakapili ng upuan. Eh, ang layo-layo nun. Kahit aisle seat lang naman sa bandang likod, okay na sa akin yun. Basta aisle seat. Yun. And also, yung presyo po ng ticket po natin from Manila going to Almaty na may layover din sa Kuala Lumpur is 32,332.31 pesos. Yes, ano siya? Hindi siya sale kasi usually nagsisale naman yung mismong ticket sa AirAsia mismo, nagsisale. Kaya lang, ako kasi, ang ginawa ko kasi ng bandang October, sabi ko ganun, okay, I want to go sa Almaty. I want to go sa Kazakhstan. Aside from, nagbo-boom na siya, parang emerging na yung mismong destination na to. Like, even sa DIY Travel Philippines, lagi na siyang pinag-uusapan. Na Facebook group yun, ilalagay ko dito yung screenshot sa screen. And aside from that, karamihan kasi sa mga taga Dubai o taga Middle East na tao, gaya, kunyari, taga Dubai, Saudi, Kuwait, Qatar, ganyan, or any part sa UAE, is karamihan po doon ay nagbabakasyon sa mismong Almaty, okay? Kaya ngayon, sabi kong ganon, okay, gusto ko siyang ma-check, and before pa, nire-request na sa atin to, and nire-research ko na siya by that time, and nagandahan din ako. Tapos, sinabi ko nung bandang October, okay, gusto ko magpunta ng January sa Almaty para snow. As a snow person, alam niyo yan, mahilig ako sa snow. Kaya sinakto ko talaga siya na peak yung snow. Kasi ang peak po usually ng snow sa mga iba't ibang bansa, nagwa-vary naman to sa iba't ibang, depende yan sa lugar. Pero kasi ako, I think, pagka January sa February, yan yung mga peak karamihan Kaya sinakto ko siya na January tayo mag-Almaty, okay? Then, medyo late ko na in-avail naman yung pauwi natin, which is yung pauwi naman natin. Kasi nag-research ako, like, nag-check ako sa Skyscanner, nag-check ako sa Agoda, nag-check ako sa Google Flights, and nag-check din ako sa AirAsia Move na app, kung ano yung pinakamura naman na flight, like, mismo Almaty going back to the Philippines. Ang pinakamura naman po na nahanap ko is yung mismong from Almaty going to Incheon naman siya, na Air Astana yung sasakyan. Then, from Incheon naman, going to Manila, Asiana naman yung sasakyan, okay? And nung na-research ko naman, sabi naman ganun sa na-research ko, na yung Air Astana, tapos yung Asiana Airlines, ay nag-sign sila ng code share agreement. Kaya tawag doon, secured yung flight natin and protected. Kasi usually po, gusto ko talaga isang airline lang yung sinasakyan kapag kunyari ay may layover. Pero ito, may code share agreement naman sila. Kaya siguradong secured naman yung ating maleta. Kung madedelay tayo, secured yan. So, yun. Ang presyo naman ng pabalik natin na ticket is 39,772.71 pesos. Okay? And yes, medyo pricey siya. Pero kasi para sa akin, malayo naman kasi Central Asia. Like, ito mo sinabi ko sa inyo, yung, alam mo lang to, Manila, Almaty, Manila lang yung sinabi ko. Pero kasi, sa loob ng mismo Central Asia, mayroon pa tayong mga iba't ibang flights. Kasi hindi lang naman Kazakhstan ang pupuntahan natin. Abangan nyo na lang sa mga susunod na araw o mga susunod na vlogs kung ano yon. Kaya ngayon, let's go na doon sa mismong boarding gate kasi medyo matagal na tayong dumadaldal dito para i-explain natin nga sa inyo yung mismong mga kaganapan. Oo nga pala hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo before. Kapag pupunta kayo na Kazakhstan, visa-free. Kapag Philippine passport holder kayo, visa-free po. Kaya walang kailangang problemahin visa, tourist visa, ganyan, e-visa, visa on arrival. Wala pong ganun. Kasi kapag sa Kazakhstan, bibigyan nyo ng passport nyo. Pag nalaman nila taga-Philippines kayo, okay, good, approved. So, maghanap ng gate dito kung first timer kayo dito sa mismong KLIA, P1 to P21 sa side na to, doon tayo sa P8. Nalulungkot ako, middle seat ako, guys. Grabe. Again, mistake ko yon. Mistake ko yung part na yon na hindi ako nakapindot ng mismong seat. Ayan, nahanap na natin yung P8 D70600 Almaty. Open time 11:35. So, ang tagal pa. 10:46 pa lang. So guys, sumali ako agad ang kuwasan dito. Thanks kay France. So since nag-iintay pa tayo ng boarding time, ngayon gusto ko lang i-share sa inyo na bumili po tayo ng eSIM online, like ahead of time bumili tayo. So ang binili ko ay ang eSIM na available sa Central Asia. So basically sa mga popular Central Asian countries available siya. Ang halaga niya is 2,568.23 pesos sa trip.com to, valid for 20 days. So 3 gig per day siya. Yung pagka 3 gig mabilis yun. Tapos after ng 3 gig medyo mabagal na ng onte. And bakit ako doon bumili? Kasi yung nasa Klook po, meron kung Kazakhstan lang pupuntahan nyo, ayan, andito yung link.
Yun lang yung available. Eh kasi ang sinabi ko, para convenient na for me kapag lumipat tayo ng bansa aside from Kazakhstan, tuloy-tuloy na, o diba? So yun po, again, yung link ilalagay ko nyo sa ibaba. Kung multiple countries ang pupunta nyo sa Central Asia, yung akin ang avail nyo. Pero kung isa lang naman, is pwedeng yung saklok yung avail nyo. Kasi kapag yung saklok guys, mas mura siya kasi isang country lang. Yan. Okay, ngayon simulan na natin ang 8 hours nating flight. Okay, so nakasakay na tayo ngayon. And 12:16 p.m. And swerte tayo dahil nakapunta tayo dito sa gilid. Akala ko doon tayo sa gitna, pero dito tayo sa gilid ngayon. Diba? Landed at Almaty International Airport. We are pleased to inform you that we have landed 30 minutes ahead of schedule. The local time is 5:40 p.m. Okay guys, touchdown Almaty International Airport! Ayan. So medyo mahina lang yung boses ko kasi syempre madami pa tayong katabi ngayon. So tignan nyo, ang ganda ng airport nila ya. Bago guys, bago. Tayo sa Central Asia. Ito na ang first leg ng Central Asia trip natin. Ayan, tignan nyo, temperature check. -8 degrees po dito. And actually ito yung first time kong ma-experience yung ganito kababa. Like, dun sa Sapporo, dun sa Paris, sa Italy, sa Switzerland, hindi ganito kababa. Pero ito ang baba, guys. So, good luck to me, good luck to you, good luck to us. Dito, sa side na to, para sa passport control. Basically, malaki din talaga itong mismong airport nila. Bakit? Kasi ito din po yung mismong hub ng flagship carrier nila na Air Astana. Okay, so yung Air Astana, yun yung sasakyan natin pa uwi sa Pilipinas. Pero may layover tayo sa Incheon. We're done dun sa mismong immigration. Tapos ito ang bubungad sa atin, yung baggage claim area. And may duty free dyan. Ito, dito tayo sa side na to. Okay, ito yung ating maleta. Ayan. May palatandaan tayo na ribbon and ito. Since tapos na tayo sa maleta, ngayon itutour ko naman muna kayo sa mismong labas. Tignan natin kung ano yung mga ATM na makikita natin, and aside from that, kung meron money exchange, tapos kung may bilihan ng SIM card, sasabihin ko pa rin sa inyo kahit meron na tayong eSIM. So dito na ngayon tayo sa arrivals hall, and dito makikita nyo madami ditong currency exchange, meron ditong Tabis exchange, tapos meron ditong Birinci exchange. So if ever kung gusto nyo magpapalit ng USD, Euros, ganyan, or Philippine Peso, pwede dito yan. Nakita ko na yung ATM. So, meron akong parang nakikitang tatlo. Let's go. Sila o meron silang pag-giveaway na sasakyan dito. Parang yung new na iya lang. May pala 1, 2, 3, 4, 5. 5 pala na machine yun nandito. Dito tayo mag-withdraw sa Kaspi. Ayan, as you can see, dito. At i-withdraw lang natin guys is 100 Kazakhstan tenge. Meron bang English? Parang wala akong nakikitang English. Ang gagamitin natin dito yung Gcash card natin. Okay. Let's insert it. Ayan. Sana naman may English. Kasi kung wala, ika-cancel ko. Paano ko maintindihan yan, guys? Let's go! Hindi ako nakapag-withdraw kasi hindi ko maano yung English niya. Okay. So, tara na muna dito sa ibang withdrawhan. Ito may English. Okay. So, sige, dito tayo mag-withdraw. Ang pangalan niya, Freedom Bank. Okay. Insert. Insert. Then, withdraw. Naka-insert na siya, guys. So, pin. Okay. Enter. Ayan. So, pwedeng itap, tapos pwedeng ipasok doon sa mismong machine. Ayan. Magkano ba yung maximum? Pwede bang 100? Ayan, 100 lang muna. Sige. Ayan. Tapos, walang commission. Ang galing Gusto ko ng receipt. Yes. Tapos, take cash and complete session. Sana nakikita nyo kasi nagre-reflect yung ilaw Please, lumabas ka. I need tenge. Successful. May narinig na ako nagbibilang. Ayan yung card natin, kunin na natin. Okay. So, ito yung money natin. So, nakapag-withdraw na tayo dito ng 100,000 tenge. And actually, para siyang yung 100 peso bill natin. Ayun, natingin nyo, color violet na mayroong blue. Parang mix ng 1K at 100 natin. Okay, so since Gcash yung ginamit natin, nag-text na sa atin yung mismo Gcash. And, ayan na po yung nakaltas, 11,136 pesos .49. Okay, so yun po ang katumbas ng 100,000 tenge dito sa Kazakhstan. Tapos yun ang halaga sa atin sa Gcash. Mismo arrivals area, meron ditong restaurant. Ayan, tapos ayan, nakikita may pizza, may chicken, may salad. Ang presyo ng tinignan ko, 700 tenge to 4,500 nag-range. Yung mismong kuhanan ng SIM card, bilihan ng SIM card if ever kung gusto nyo. And ayan ang presyo just in case kung gusto nyo malaman. Ito po, di ba? 5,000 tenge, yung 30 gig plus 200 minutes call. Okay, let's go out. Mag-book na tayo ng Yandex Go. Sabi, ito na po. Hanging Kazakhstan. Kami nag-aalok ng taxi dito, guys.
Buti na lang nakabook na tayo ng Yandex Go. Pumunta tayo dito sa bandang gitna kasi dito yung mismong nakalagay dun sa Yandex Go app, di ba? Okay, so dumating na yung Yandex Go natin. Ngayon tayo sa loob ng kotse at ang galing, heater yung lumalabas. So, gusto ko lang share sa inyo na dito po sa Kazakhstan, kapag kunyari mag-book kayo ng Yandex Go, is kailangan andun na kayo sa mismong pick-up point or kontakin nyo siya kung asan siya kasi 3 minutes lang yung free waiting time after na magbabayad na kayo ng extra. Ako, alam nyo, ninavigate ko yung first 2 minutes si kuya na nagdadrive kasi hindi kami nakakapag-usap doon sa mismong app. I think dahil siguro hindi siya marunong magsalita sa salita natin or yung English ganyan. So, ang nangyari, yung last few minutes, nahanap ko naman na siya. So, yun po. Kailangan maging ma-alerto kayo sa plaka, sa plate number kasi nakalagay naman dun yun sa Yandex app. May mga daan dito, may mga snow na. Ayan, nakalagay small, welcome to Almaty. Guys, ito yung share ng mismong road. Para lang tayo nasa NLEX, ganun, expressway. And also, gusto ko lang i-share sa inyo na kanina nagka-problema. Like in the middle ng trip kasi parang hindi tinanggap bigla yung GCash card ko doon sa mismong payment. Kasi mode of payment ko dapat dito sa Yandex Go is yung GCash card. So biglang nawala ng parang kinat nila. Ewan ko kung ano naging problema back end. Tapos kinakuusap ako ni kuya. Hindi kami magkaintindihan guys. Like sinasalita niya ako ng parang ganito salita. Ayan, lalagay ko dun sa screen. So ang nangyari, dinay ko na mag-Google Translate na ginanan ko na inaano ko na sa voice, tapos yung voice niya ganyan, pero iba-iba yung lumilitaw, parang yung translation nagiging tornilyo, ganyan, hindi siya connected. So ngayon ang nangyari, pinigure out ko pa rin, inisip at tagal-tagal ko nag-iisip kanina, na stress ako sa part na yon. Then, ang nangyari ay pinalitan ko na lang yung card ko doon sa mismong application, ginawa ko na lang yung mismong BPI na credit card ko. Then, ayan, okay na. Naging okay na siya. So, again, if ever, para kapag pupunta kayo dito, hindi kayo magkaroon ng problema. At least, alam nyo na ahead of time na use credit card na lang po instead of GCash card. Kasi usually, GCash card talaga ginagamit ko even sa mga Grab, Uber, ganyan. Kaya lang, dito, nagka-problema siya, okay? Guys, so binaba na tayo ng ating Yandex Go driver. So, ito yung mismo hotel natin, Mildom Premium Hotel. Tignan nyo, grabe, ang kapal ng yelo. Though hindi makapal na makapal, pero may yelo pa din. Ito ang ating hotel, Mildom Premium Hotel. Let's go in. Parang walang front desk, ba't ganun? Ito siya. Hala, bubuhatin ko walang elevator. Ayun guys, hindi ka tayo. Hagdan lang. Yeah, wait a minute. Here. Thank you. Front desk. Diba? Ang simple lang. Ito, meron silang ganito. Meron din silang orasan dito, nakalagay Moscow, Almaty, and Beijing. And for sure, ito naman tayo, Beijing tayo sa side na to. Ito yung time natin dito. 2 hours behind po yung mismong Kazakhstan sa Pilipinas. Yan, so meron po dito deposit na 20,000 tenge. Like, yung entire stay natin dito. January 11 hanggang January 17 tayo dito eh. Guys, mabilis yung wifi nila. Do you have wifi? Wi-Fi 1 to 9. Okay, thank you. Okay, so now, i-room tour ko na kayo sa ating room here sa ating budget hotel dito sa Almaty, Kazakhstan. And ngayon, gusto ko palang sabihin sa inyo na itong Mildom Premium Hotel, ito po ay nakita ko actually siya sa mga ibang Pilipino na nagpo-post sa DIY Travel Philippines. Kaya yun, sabi ko sa sarili ko, okay, doon na lang ako mag-book kasi merong mga testimonials yung mga Pilipino, okay? So, tara, quick tour lang. Yung itsura ng mismong room, napakaliit lang niya actually. And dito, meron ditong table, tapos ilalim niyan, meron siyang refrigerator. And dito, makikita nyo naman meron yung extra storage. And sa side na to, meron tissue. Tapos meron dalawang pa-water. Tapos merong glass. And dito naman sa side na to, switch na lang yan. So kung gusto mo pa-makeup room or do not disturb, yan, do not disturb tayo. And dito sa side na to, may bedside table na kung saan merong coffee. Tapos dito, nakalagay dito yung pa-room service if ever kung gusto nyo magpa-room service. So may pa-fast food sila dyan. Merong pa-soup, merong pa-steak. Ayan. Merong English na menu tapos merong Russian or Kazakh. Ganun. Kasi magkamukha sila eh. Tapos, ito po itsura ng mismong socket dito. Kaya kailangan magdala kayo ng universal adapter nyo. Yung mismong pinto. Tapos, meron ditong aparador or cabinet. And kapag binuksan nyo yan, ito yung makikita nyo. Meron po dyang dalawang bathrobe, tapos nilagay ko na dyan yung ating travel pillow. Ito yung bag ko. Tapos, ayan, meron dyan pa chinelas, o diba? Tapos may pa TV dito. Naman, ayan po, yung mismong aircon. Though, kahit negative 8 degrees na dito, isinet ko pa rin siya as aircon, hindi heater. Kasi pwede nyo siyang gawing heater, pero ako, aircon pa din talaga ang gusto ko. Alam niyo naman, mahilig tayo sa malamig. Ayan yung mismong bed area. As you can see, malaki yung bed. And dito po, meron ditong pa-towel. Ayan, isang towel. Ito pa yung towel. Though, I think, in-expect nila na
dalawa yung dadating, pero solo lang tayo. Tapos dito may pailaw dyan. Though hindi ko pa binubuksan to kasi ano dito manipis. I mean yung daanan, masikip. Tapos meron dong mismong telephone sa dulo. Ayan, wait, zoom ko para makita nyo. O, diba? Ayan po siya. And dito kapag binukas nyo to, ito yung mismong labas. O, diba? Yung bintana. Buksan natin. O, diba? Napakalamig, oh. Ayun yung snow pa, oh. So, if ever kung gusto nyo malamig na malamig talaga, buksan nyo na lang to. And dito sa bandang baba, makikita nyo po dyan yung mga snow pa, oh. O, diba? Kaya lang tayo parang ayoko siyang buksan kasi baka mamaya may biglang pumasok dito sa atin kahit ganyan, di ba? Kaya para safe, i-close na lang natin. Naman yung mismong toilet, ayan, as you can see, very simple lang. Tapos ayun yung bowl. And wala po ditong bidet, ha? Walang bidet. And ito yung mismong shower area. Ayan, naka-separate siya. Then may mga provided na toiletries, may blower dyan para hindi na kayo magdala sa mga tao nagtatanong kung may blower. May blower po dito. So meron tayong dala na toiletries. And I advise if ever kung meron po kayong planong magdala na lang kayo kasi usually yung mga ganito, yung mga hotel things na ganyan, nakaka-dry siya ng balat. Sa ginamit ko noon, may ginamit ako, I forgot kung anong hotel sa mga natuluyan nating hotel. Gumamit ako ng ganun, tapos yung balat ko natuyo masyado, kaya nagpa-derma pa ako, like, may parang tumubong something, ganun. So, yun, magdala po kayo. Halinaw, ang gawin muna natin, maghanap muna tayo ng nearest restaurant na meron dito sa atin. Hindi na ako mamimili kung anong klase yan, kung fast food ba yan, kung Italian ba yan, kung Ukrainian ba yan, kung Russian ba yan, or kung Kazakh restaurant yan. Basta, titingnan ko na lang sa mismong Google Maps kung ano yung mataas ang reviews. Then, kumain na tayo. Then, later, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung malaman bago kayo magpunta dito sa Kazakhstan. Like, kung ano yung mga pang-preparation period, ganun. Tayo, quick dinner lang. Magkakaroon tayo ng place kung saan tayo kakain. Uy, ganda. Ganda sa labas. Nag-research ako. Doon sa side doon, merong McDo. Dito sa side na to, merong fast food na local fast food nila. Pero dito sa tabi natin, meron ditong Entrecot ang pangalan. And parang Italian resto nga siya. Pero kasi parang gusto ko ngayon mag-salad. Doon ako nagki-crave sa salad. I don't know. Ayan, sige. Let's takbo. Restaurant actually, Entrecot. O, diba? Meron siyang steak na ganyan. Pero, hindi po tayo mag-steak. Ito yung restaurant ng katabi mismo ng hotel natin. Ba't parang walang kumakain? Siya? Bakit walang kumakain? Tama ba to? Tama ba to? Papasok ko dito. Tama ba to? Bababa dito. Ba't alang katao-tao? Ito, Entrecot. Saan ba? Ito ba? Ito ba? Ayan, so ito po ang ating first meal dito sa Kazakhstan. And actually, ano na siya? Fine dining levels, gano'n. Kasi to be honest po, dito sa Kazakhstan, sa Uzbekistan, is usually yung mga restaurants parang fine dining levels. Gano'n. Because of their artsy culture, ganyan. Unang tingin ko pa lang, 4,000 tenge na agad. It's okay. Next time, mag-aano na tayo. Pero parang sarap po. Ayan po yung menu. As you can see, meron ditong pasta. 4,000 siya. Tapos ito, wala bang English menu? Talaga po bang wala? Ay, ito, meron. Pero iisa lang. Usually guys, dito sa Kazakhstan, puro meat. Kasi meaty lover sila. Tayo lang naman yung merong gulay-gulay, ganyan. Pero dito karamihan meat. Ayan, buti na lang to. May parang salad. Pero may meat pa din. Ayan. Kano to? Ito, 4,800 tenge. Ito. Pause nyo lang para makita nyo. Ito, diba? Ang gusto ko soup plus kahit isang meal. Ayan. Ito halo-halo siya. Wala bang English menu dito? Hindi ako nakahingi ng English menu. So, yung pagluluto. Well done. Medium well. Medium rare. Medium rare. Okay. Tignan nyo, meron din sila dito mga cake. Ito, tignan nyo, honey cake, 2.5. Diba? Belgian waffles, 2.7. Meron din sila ditong lemon, berry, cherry, orange, 900 tenge. Order natin ramen, so 3.5 siya. And ito, isang warm salad with chicken, diba? So kung bawasan yung meat natin, kaya lang sa mga susunod na araw, parang imposible yun kasi puro meat talaga dito guys. Hindi ko alam kung sa whole Central Asia, pero dito sa Kazakhstan in general, puro meat sila. Like, merong mga horse meat, ganyan. Tara, order na tayo. Ito na guys, yung horse meat salad. Ngayon as you can see, meron siyang quail eggs, may horse meat, tapos merong onion, tapos merong lettuce, merong tomatoes, diba? Okay, let's taste it, no? First time natin titikman yung horse meat. So, yung nasa pinakatuktok muna ang ating tikman. Then, saka natin haluin. Ang sarap ng dressing. Now, the horse meat. Ito pa itsura niya. First time.
my God, first time ko nakakain ng horse meat. Parang normal na meat lang pala siya. Ang sarap. Also, share ko lang sa inyo. Alam niyo ba ito? Dito sa Kazakhstan, isa tong lugar na ito sa naunang na-domesticated yung mismong horse. At kinakain nila, gano'n. Isa tong bansa na to sa mga nauna sa gano'n. Di ba sa atin ang kinakain? Sa atin palaka. Minsan nga daga sa probinsya. Dito horse. Next, ito na po ang next order natin. Ramen. Ano to, horse na naman ba to? Parang okay na ako sa horse. Kota na ako. Sakto lang yung horse for me. Tapos ito, mayroon binigay na extra sabaw, di ba? Tikman natin siya. Masarap. Pero ang layo ng lasa niya sa mga lasa ng nasa Japan, nasa Korea, gano'n. More like parang meron siyang lasa sa dulo. Merong kakaibang lasa na hindi ko ma-explain. Parang lalagay ko dito sa screen yung mismong tamang word. Hindi ko maisip kung ano yung tamang word eh. Pero hindi siya yung hindi yung mabangong amuyin, gano'n. Ito, mushroom. Sarap. Sarap. Diba? Ang mga kinakain natin ngayon, okay. Tinatry ko kasi guys kumain as much as possible ng ganito. Hindi yung puro meat at fast food. Kasi, nasa Italy tayo, mga bandang dulo, puro pasta tayo kasi pasta nga nun. Nag-Jollibee pa tayo, ganyan. Pero dito, tatry natin hindi. Tikman nga natin yung meat. Sana beef. 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 Buti na lang beef. Parang hindi ko type guys yung horse meat. Sa totoo lang ha. Parang merong something na lasa na hindi ko gusto. Aftertaste, gano'n. Hindi ko ma-explain. Hindi siya maalat. Hindi siya mapait. Pero hindi ko talaga ma-explain. Pero, so hindi ko type yung horse meat. Hindi siya pang dila ko. So, if ever kung meron kayo nagustuhan dito, tapos gusto niyo horse meat, di naman po ako nandja-judge. Kanya-kanya naman tayo ng trip. So, tapos na tayo kumain. If ever kung saan tayo ng hotel at gusto nyo magpunta dito sa restaurant na to, ang Entrecote, alam niyo masarap siya. Type ko yung ramen niya. Yung ramen niya may kasamang kamatis, kimchi, mushroom, tapos beef. Tapos yung mismong sabaw niya, masarap. Masarap siya. Nung una akala ko parang medyo lasang horse meat. Kasi mukhang horse meat yung mismong meat. Pero beef pala siya. Tapos yung isa, yung horse meat salad. Okay yung pinaka-salad. Kaya lang yung horse meat, parang hindi ko type yung horse meat. Parang nai-imagine ko kasi na horse meat yung pinakain ko. Ganun. Pero okay pa din. Nagbayad na tayo. Ang total na binayaran natin ay 10,560 tenge. So, ang kumalta sa atin sa GCash kasi GCash card ginagamit natin, di ba lagi? 1,176.01 pesos po. Okay naman siya. Satisfied ako. Super. Except sa horse meat. Yun lang. On eating at so far po, ang rating ko po dito ay 9 out of 10 in general. Pero kung yung ramen lang alone yung i-rate ko is 10 out of 10 kasi nasarapan ako sa ramen niya. Though hindi siya ganoon kamura dito. Eh halata din naman dun sa loob na parang mamahalin siya. But okay lang. Ngayon, ang gawin naman natin ay sa susunod na kakainan natin is medyo mga budget na ganon. Ito lang ito na mismo yung street natin sa hotel. Ito na yon. Then meron dito mga maliwaliwanag. Pero bukas na lang tayo mag-explore guys kasi ano pa lang to day 0. Kumbaga hindi pa tayo first full day natin. So medyo pagod pa ako, ganyan. Pero later doon sa itaas, i-explain ko sa inyo yung mga kaganapan and mga tips ko sa inyo for Kazakhstan trip nyo soon. Galing no? Okay, so ngayon tayo sa ating hotel at i-explain ko na sa inyo yung mga dapat nyong malaman bago kayo magpunta dito sa Kazakhstan, okay? So ngayon, magsimula na muna tayo sa mga naranasan natin from there mismo sa Metro Manila going here sa Almaty, okay? So first po, syempre nag-check-in tayo, super dali, hindi na tayo hinanapan ng visa dahil visa-free po dito sa Kazakhstan. Kapag kunyari Philippine passport holder kayo, like isipin nyo na lang pupunta kayo ng Thailand, pupunta kayo ng Singapore, pupunta kayo ng Vietnam, ganyan. So wala pong kailangan ihanda ditong e-visa, sticker visa, visa on arrival thing, wala pong ganun, okay? So, after ko dun sa NAIA, nagpunta na tayo sa Malaysia. Sa Malaysia, medyo mahaba yung ating layover sa KLIA or Kuala Lumpur International Airport. Kaya nag-check-in na muna tayo sa capsule hotel o transit hotel doon. So, super okay lang naman nun. Super bilis lang niya. 3 hours stay lang. So, panoorin nyo lang yung mga previous clips. Kung hindi nyo pa napapanood, is super
super convenient niya. Makakapagpahinga kayo. Then after nun is nag-flight na tayo, okay? From there sa mismong KLIA going here sa Almaty, 8 hours po yung flight and medyo matagal siya. So if ever additional tip ko sa inyo, kung hindi kayo naka-business class, kung tulad ko kayong nasa economy, is piliin nyo po yung aisle seat, okay? Pwede din namang window seat. Pagka aisle seat kasi, sa super haba nun, pwede kayong tumayo, ganyan, ng less hassle na pwede kayong umihi kung gusto nyo umihi. Pero kung window seat naman kasi, kapag ganitong buwan kayo pupunta, kasi tayo, January tayo nagpunta, makikita nyo yung mismong mga bundok na may mga snow, ganyan. Kung hiling nyo yung ganun, kasi ako nag-video ko kanina like, nung nakapag-video ko, at least sabi kong ganyan, okay, buti nakapag-video ko kahit naka-aisle seat ako, kasi, walang tao doon sa isang row. So, ayan po, mga ganyan, makakapag-video kayo ng mga ganyang klaseng video. Then, after nun, dito sa Almaty, na dumating tayo dito, okay naman sa immigration. Ang bukod tanging tanong lang sa akin ay first timer here in Kazakhstan? Then sinabi ko yes, first timer ako sa Kazakhstan. Then after no, nakalabas na dun sa mismong baggage claim area, super dali lang. Tapos dadaan kayo sa customs. Sa customs po, dadaan kayo sa green, okay? Kasi may green doon at may red. Pagka yung green, nothing to declare. Kapag ka naman yung red, may i-declare kayo, okay? So dun kayo sa green dumaan kasi wala naman kayo i-declare. And after nun, sa arrivals hall, nasa arrivals hall, tulad na pinakita ko sa inyo, meron doon mga ATM, merong money currency exchange, merong mga bilihan ng eSIM, bilihan ng SIM card, ganyan. Though again, tulad ng sinabi ko sa inyo, tayo po ay bumili ng eSIM sa Trip.com. So, for more than one country, yung ating tawag doon, yung ating biniling SIM. And hindi lang kasi Kazakhstan ang pupuntahan natin. So, mas mura, mas makakamura ako at mas makakamura kayo kung kunyari hindi lang Kazakhstan ang pupuntahan nyo sa Central Asia. So, yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Though, kung kayo po ay pupunta lang dito sa Kazakhstan, mayroong available sa Klook. So, ilalagay ko din yung link sa ibaba. Mas mura siya kung Kazakhstan lang ang bibilin mo. Pero kung lilipat ka sa ibang bansa, mas advisable ko yung sa Trip.com, okay? Kasi yun, convenient na makakapag-internet ka na sa Kyrgyzstan, makakapag-internet ka na sa Uzbekistan, ganyan, kasama na doon. 3 countries yun Though merong 4 countries na available, kasama yung Tajikistan, kaya lang medyo pricey na siya. Okay, medyo pricey na siya, okay? So, yun lang naman. Then, after nun, nung tapos na lahat, nakapag-withdraw na ako, ganyan. And then, nag-book na ako ng Yandex Go. Okay? Yung Yandex Go po, yung counterpart ng Grab dito. Since wala ditong Grab, and ganyan. So, mag-install kayo ng Yandex Go app. Ayan, nalalagay ko dito yung mismong logo. Like, color yellow siya, yung logo ng Yandex app. And, ganun, magbubook lang kayo ganyan. Though, alam nyo, ang naging problema lang sa akin, so far, ito yung may pinakamalalang language barrier na na-experience ko. Nung una, ang na-experience ko siya sa Vietnam, pero dito mas malala, guys, kasi ang salita nila, Russian talaga, or Kazakh. Hindi ko ma-identify kung ano kaibahan nun. So, yun, kasi dito sa Kazakhstan, ang alam ko lang kasi na salita dito muna, Salem, tapos Rakhmet. So, ibig sabihin nun, hi, tas thank you, ganyan. Tapos, inaaral ko yung mga ibang basic na words. Pero sila, ang bilis nila talaga nira-Russian nila tayo na dire-diretso. So, ang ginawa ko is, nag-install na rin ako ng Google Translate. Though matagal naman na ako may Google Translate dito. Tinatry ko ganyan, pero hindi siya accurate, guys. Ang usapan namin, taxi, pero ang lumalabas sa Google Translate, all about screws. Gets niyo yan? All about tornilyo, ganyan. So, ay, naku, ang hirap talaga ng language barrier thing. And also, kapag kunyari mag-Yandex Go kayo, pwede kayong magbayad ng cash, pwede kayong magbayad ng card. Ako kasi nasanay ako, card ako lagi nagbabayad. So, ang ginawa ko, in-insert ko dun yung Gcash card ko. Then, okay, ganyan nung una. Tapos, kalagitnaan ng trip is, ang nangyari, biglang nagka-problema dun sa app na pinababago yung payment method. As much as possible, ayoko kasi nilalagay yung mismong credit card sa mga apps. Hindi ko ginagawa yun. Ayoko ng, gusto ko yung Gcash card lang para kukunti lang yung laman. Kasi baka mamaya kapag yung credit card mo, biglang kumaltas malalaki, ganyan. So, ang ginawa ko, wala akong choice. Inilagay ko doon yung mismong credit card sa mismong Yandex Go. Then, okay na. Naging okay na siya. And noon sa kalagitnaan nga, nag-uusap kami ng mismong driver. Hindi ka talaga kami magkaintindihan, guys. Talagang napakahaba ng sentence niya. Tapos napakahaba, ganun. So, be ready po sa ganun, okay? So, if ever, magbayad kayo ng cash or credit card. Hindi Gcash card sa Yandex, okay? Tapos, after nun, is dadali naman na nila kayo sa hotel. Then, kapag nakapag-check-in kayo sa hotel, okay na. Then, yung sa experience ko naman dito sa hotel, sa Mildom Premium Hotel, is nagpa-deposit sila ng 20,000 tenge. So, yun, okay lang naman kasi sa card lang naman yun ikinaltas. Pero kapag aalis na tayo, isaanihin na nila yun. I-cancel na nila yung 20,000 na yun. Then, after that, ayun, makakapag-check-in na kayo. Though, if ever po, kung kayo po ay mag-check-in dito sa same hotel sa akin, maganda ang location niya, okay? Maganda sa maganda talaga. Honest review ko, maganda talaga siya. Parang isa lang ang parang medyo ganun sa akin dito sa mismong hotel na pinili ko, which is wala siyang elevator or lift, okay? So, if ever po, kung kayo po, senior citizen na kayo, tapos magdadala kayo ng maletang 30
kilos kunyari, ganyan. Parang hindi ko ina-advise to. Pero maganda siya talaga. Location-wise, maganda. Service, okay. Lift lang talaga ang parang problema. Though hindi ko pa alam yung mismong breakfast area kasi bukas ko pa yun i-vlog kasi syempre sa separate vlog na lang yun para sa mismong morning natin tomorrow. Pero so far, satisfied naman ako sa lahat ng mga amenities, facilities, room, ganyan nito ng mismong Mildom Premium Hotel. And if ever kung gusto nyo ito i-book, ilalagay ko yung link dito sa ibaba, and also you can use my clue code Paul Ivan Clue para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. But again, wala lang siyang lift pero okay pa rin, satisfied pa rin ako. Magtungo naman na tayo sa ating mga flights and other things, okay? So, sa mismong flights naman, napakadaming options, okay? So, ako personally, ang aking piniling flight is AirAsia. So, merong mga iba't ibang options galing Manila. So, kapag ka Manila po, pwede kayong sumakay ng AirAsia. Ang ruta niyan, Manila to Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to Almaty, okay? So, nagsimula yung mismong flight sa AirAsia noong March 14, 2024. Yun yung inaugural flight, okay? So, nung una pa lang, nung nabalitaan ko yun, okay, gusto ko mag-AirAsia papunta ng Almaty. Diba? Ang tagal na, March pa lang, pinagpaplanuhan na natin to. And, yun, nagbook ako nung bandang October ng flight papunta dito. Then, okay naman siya. And, wala naman ako naging problema. Tapos, yung pauwi natin, hindi ko pa siya binook, pero binook ko na siya recently at tapos ang binook naman natin kasi naghahanap ako ng mura, hindi mura yung pabalik, okay? So ang mas murang flight po is via Air Astana and Asiana Airlines. Naka-code share agreement naman sila, so protected pa din yung layover nyo kung madidelay kayo, ganyan. So from here sa Almaty, going sa Incheon, Air Astana yung sakay-sakay natin. Then from Incheon going to Manila naman is Asiana Airlines naman, okay? So explain ko na lang sa inyo sa mga susunod na vlog and sa pinaka-dulong episode ng Central Asia vlogs natin kung magkano in total yung nagastos ko, okay? But so far, ilalagay ko dito sa screen yung Asiana Airlines na halaga, okay, yung return na ticket natin. And ang unang part naman ng mismong vlog na to, nasasabi ko na din naman sa inyo yung presyo ng AirAsia, okay? So far, yun lang naman. Wala kayong dapat problemahin. Again, visa free po dito. Kung meron kayong additional question, ilagay nyo lang dyan sa ibaba. Kasi mga ibang information about sa Kazakhstan, Almaty, ganyan, and Central Asia in general, isasabihin ko sa mga susunod na vlog. So first day lang talaga to. And ito lang yung mga info na masasabi ko muna at ma-share ko sa inyo for now. And yun, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa first day natin dito sa Kazakhstan. And again, if ever po, kung meron po kayong gusto itanong, feel free to drop it down below. At kung gusto niyo maging updated real time sa ating mga ganap, is pwede niyo po ako i-follow sa ating Instagram account. Again, Ivan de Guzman po. So yun lang. Peace!